Hi guys! Welcome back to Gems Delights channel. So for today, we are going to try and make one of the world's hardest desserts, French macarons. So I'm pretty sure lahat naman tayo na-attract sa itsura ng macarons kasi ang ganda niya nga naman tignan at the same time masarap pa. Pero bakit nga ba siya mahirap gawin? Ang sagot dyan ay nasa pagmimix ng ating macaron butter. So sa macarons kasi kailangan saktong-sakto lang yung pagmix mo ng inyong butter kasi pag nag-overmix ka, may possibility or magiging flat yung kakalabasan ng inyong macarons. Pag nag-undermix naman, possible na mag-crack naman yung top ng macarons or hindi maging pantay yung itsura niya. Actually, nakagawa na ako ng macarons before. So, ito yung ginawa ko 2 years ago. As you can see, sobrang epic fail niya. So, dito, na-overmix ko yung butter kaya naging flat yung macarons. So, today, itatry ko ulit gumawa ng macarons pero this time, susundin ko yung recipe from Rosana Pansino's cookbook, Baking All Year Round. Ang recipe susundin natin is itong strawberry champagne macarons pero without the champagne part kasi medyo mahal siya. So, yung strawberry macarons lang. So, magiging successful ba yung macarons natin today or epic fail na naman ba? There's only one way to find out. Let's start baking. So, let's start with the dry ingredients first. So, isisift muna natin yung powdered sugar and almond flour. By the way, for this video, hindi ko ma-share yung exact measurements kasi hindi ko sure kung pwede since galing nga siya sa cookbook ni Rosana Pansino. But instead, maglilink na lang ako ng mga macaron videos niya galing sa kanyang YouTube channel. So, ilalagay ko na lang yung links on the description box down below. So, i-check nyo na lang kung gusto nyo malaman yung mga measurements. But for this video, more on the process and tips and techniques tayo. Ayan, once sifted, i-mix lang natin yung ating dry ingredients until well combined. Bago tayo mag-proceed sa meringue or egg whites, pupunasan muna natin ng konting vinegar yung bowl na gagamitin natin tsaka yung whisk. So, kaya natin siya pinupunasan ng vinegar is para matanggal yung excess fats. Pagkatapos punasan, add na natin yung egg whites sa ating bowl. So, make sure nyo na walang nakahalong egg yolk sa mga egg whites natin. Then, i-mix lang natin siya until frothy for about 1 minute on medium speed. Then, add na natin yung white sugar. So, slowly natin siya i-add sa ating egg whites. Tapos, i-mix lang natin siya hanggang sa magkaroon na tayo ng stiff peaks. Once na na-achieve na natin yung stiff peaks, add na natin yung iba pang ingredients. So, add na natin yung strawberry extract, pink food color, and konting salt, and mix until well combined. So ito, this is just for fun, pero gusto ko siyang ginagawa. Para malaman ko kung okay na yung aking meringue or egg whites, tinataktak ko yung bowl sa ibabaw ng ulo ko. So pag hindi nalaglag, ibig sabihin, okay na yung mixture. And now, it's time for the most crucial part of this whole macaron process, the mixing. So again, pagdating sa macaron, kailangan saktong-sakto lang yung paghalo natin ng butter. So, ang pinakagusto ko sa cookbook ni Rosana Pansino is naka-indicate na doon kung ilang folds or strokes yung gagamitin natin pag naghahalo na tayo ng butter. Una muna is mag-add muna kayo ng 1/3 of the dry mixture to your egg white mixture. Tapos, i-mix or i-fold nyo lang siya for 20 times. Then, ulitin nyo lang yon hanggang sa ma-mix nyo na lahat ng inyong dry mixture. So, 1/3 of the dry mixture to the egg whites, fold 20 times. Then, the remaining dry mixture to the egg whites again, then fold 20 times. So, in total, dapat makagawa kayo ng at least 60 folds or 60 strokes. So, pwede na siguro yung 55, basta 55 to 60. And of course, don't forget to scrape down the edges habang minimix nyo or fina-fold nyo yung inyong butter. After nyo i-mix, so one of the ways para i-test kung okay na yung butter is kailangan makapag-form kayo ng figure 8 or number 8. Tapos kailangan hindi siya madaling ma-absorb sa rest of the butter. And now, it's time to start piping. Gagamitin ko lang tong macaron silicone mat pang trace ng ating mga macarons. Pwede din kayong mag-trace ng mga bilog-bilog sa parchment paper mismo, but make sure na magdodoble kayo ng parchment paper or kung ano yung may trace, yun yung nakataob sa pan. At this point, na-realize ko na wala pala akong proper piping tip para sa macarons. So, as you can see, malaki yung nozzle na nagamit ko. Saktong-sakto naman siya dun sa bilog na trace, pero hindi ganun kaganda yung top ng macarons. So, hindi siya nagpa-flat.
Pagkatapos mag-pipe, itaktak or itap nyo lang yung baking sheet or tray sa inyong counter para matanggal yung mga air bubbles. Then, ituloy lang natin yung pag-pipe na ating macaron batter. Then, after piping, let rest for 30 minutes. So, 30 minutes to 1 hour at room temperature hanggang sa makapag-develop siya na skin. So, nag-try ako mag-change ng piping tip and ito, saktong-sakto na siya. So, maganda na yung kinakalabasan ng top ng macarons ko. Again, once done piping, let rest muna yung inyong macarons for 30 minutes to 1 hour at room temperature before you start baking. Pag malapit na kayo mag-bake, so preheat nyo na yung oven to 325 degrees Fahrenheit. Then, after 30 minutes, bake na natin yung ating macarons for 13 to 16 minutes. Then, halfway through baking, i-rotate natin yung pan. So, dito pa lang obvious naman na medyo fail na yung macarons natin kasi nagbe-brown or dark na yung color niya, pero itutuloy pa rin natin yung baking. So, hindi ko na tinapos yung 16 minutes. So, binake ko na lang siya for 13 to 14 minutes kasi nga, nagda-darken na yung color ng macarons. This is our first batch of macarons. Obviously, it's a fail. So, we baked it at 325 degrees Fahrenheit for 15 minutes. So, naging brown yung color niya and nag-stick siya sa ating parchment paper. Now, on to our second batch. So, this time, binawasan ko yung temperature to 300 degrees Fahrenheit and i-bake ko siya for 13 minutes. By the way guys, continuous yung baking ko niya. So, pinagsama-sama ko lang yung mga clips per batches para mas organized tayo. And halfway through, i-rotate natin yung ating pan. And base dito, nagda-darken na ulit yung color niya. And ito na yung second batch of our macaron. So, as you can see, brownish in color pa din siya. Pero at least, hindi na siya ganun ka-dark tulad ng first batch. So, again, I baked it at 300 degrees Fahrenheit for 13 minutes. And hindi rin siya nag-stick sa ating parchment paper, so kahit papano may improvement naman. And ito naman yung inside ng macaron, so pink pa din siya, ang ganda niya tingnan. So yung outside color na lang talaga yung problema natin. And now time for our third batch. So for this batch, 300 degrees Fahrenheit pa din, but this time i-bake natin siya for 10 minutes. And ito na yung ating third batch. So, brownish in color pa din siya, pero at least nag-lighten na. So, again, binake ko siya for 300 degrees Fahrenheit for 10 minutes. Akala nyo successful na, no? Pero, yung third batch naman natin, yung mga macarons, lumidikit naman siya sa parchment paper ngayon. Alam nyo, ang baking talaga is a series of trial and error. Yung ibang macarons pala, from second batch onwards, so nagsiset siya at room temperature for more than 30 minutes. Kasi, isa lang naman yung aking oven, so hindi ko siya mapagsasabay-sabay. And it's now time for our fourth batch. So ito, pinatay ko muna yung oven bago ko i-bake yung fourth batch. So, binake ko siya for 300 degrees Fahrenheit ulit and for 10 minutes. So, this time, as you can see, lighter in color na din siya. Hindi pa din ganun ka-pink, pero at least lighter. But nag-i-stick pa din siya sa ating parchment paper, pero unlike nung third batch natin, ito wala namang sumasamang parchment paper sa ating macarons. Ayan, tuwang-tuwa ako sa part na to kasi may macaron crust na siya at kahit papano nag-light na yung color niya, though madikit pa din siya sa ating parchment paper. Pero again, may improvement. So it's time for the last or fifth batch. So again, i-bake natin siya for 10 minutes at 300 degrees Fahrenheit. So, same routine, rotate natin yung pan halfway through baking. And this time, nag-add ako ng baking pan on top of the macarons para hindi direct yung heat sa mga macarons natin.
And ito na yung last batch natin. So, definitely may improvement talaga. As you can see, hindi na ganun ka-brown or ka-dark yung color. So, may pagka-pinkish na siya. And, hindi rin siya nag-i-stick sa ating parchment paper. Grabe, ito na talaga yung perfect batch for me, sa mga trials natin. The only thing is, ito yung pinaka-konting batch. At the same time, hindi pa maganda or perfect circle yung pagkaka-pipe. As you can see, may macaron crust na siya. Yung top niya is nice and flat. May pagka-shiny na rin. So, nearly perfect na sana. Though yung color hindi pa din achieve. Pero at least, 'di ba, may improvement na talaga. So, sa next time na gagawa tayo ng macarons, alam na natin kung anong setting or kung gaano katagal natin siyang i-bake. And ito na yung final result ng ating macarons. So, kitang-kita natin yung difference lalo na sa color. So, ito yung first batch natin. Again, binake natin siya for 15 minutes at 325 degrees Fahrenheit. So, brown in color siya, tsaka nag-i-stick siya sa ating parchment paper. Ito naman yung second batch, binake natin siya for 13 minutes at 300 degrees Fahrenheit. So, brown in color pa din siya and hindi siya nag-stick sa ating parchment paper. For the third batch, binake natin siya for 10 minutes at 300 degrees Fahrenheit. So, lighter in color siya pero nag-stick siya sa ating parchment paper. Now, for the fourth batch, so binake natin siya for 10 minutes at 300 degrees Fahrenheit. So, as you can see, lighter in color na siya compared sa other batches. Also, may macaron crust na din siya. The problem is, may mga ibang macarons na nag-stick pa rin sa parchment paper at may iba namang hindi. And this is our last or fifth batch. So again, binake natin siya for 10 minutes at 300 degrees Fahrenheit. So naglagay ako ng additional pan on top of the macarons while baking. Then slightly lighter in color siya with macaron crust. So yung top niya is perfect. May pagka-shiny din siya. Tsaka hindi siya nag-stick sa ating pan. So for the filling, gumawa lang ako ng simple buttercream. Then nilagyan ko na lang ng konting strawberry extract para magka-flavor siya. By the way, huwag kayong mag-alala sa mga macarons na may parchment paper kasi kami-kami lang din naman yung kakain yan. And that's it for today's video. So again, this is my second time making macarons. So kahit pa paano may improvement naman siya compared sa macarons na ginawa ko 2 years ago. And sana may natutunan din kayo mga tips or tricks sa paggawa ng macarons. So konti na lang mapaperfect na natin siya. Actually, nearly perfect kasi mahirap talagang i-perfect ang macarons. Anyway, thank you guys for watching. I hope you guys liked it. Don't forget to like, comment, share, and subscribe, and see you on our next baking video. Bye guys!